Guys, shout out nga pala guys. Mag kitchen soil tayo ngayon guys, mga kamotor. Ayan, kung napapansin nyo mga kamotor, ayan, yan din rin na natin. Ayan, nakadrin na yung ating kitchen soil na motor, Barako to. Ayan guys, yan na yung ating pinamili. So, ngayon guys, may tagas yung makina natin. So bumili na ulit ako ng o-ring sa kanyang timing chain. Tapos ito, nabili na rin tayo ng filter. Ayan, ito yung kanyang langis guys. So isa lang yung binili ko guys, kasi meron pa tayong kalahati na natira nung last na change oil natin. So ayan mga kamotor, panoorin nyo mga kamotor kung paano tayo mag change oil sa ating Barako. So ayan mga kamotor, habang dinidrain natin, tatanggalin na natin yung kanyang filter. So ayan, tanggalin natin yung filter niya. Ayan mga kamotor, pihitin lang natin ng dandahan to. Ayan. Yun. Ayan, nandito na yung kanyang filter. So ayan, dandahanin lang natin mga boss, kasi yun. So ibig sabihin maganda yung maganda yung pagkalagay natin ng filter. Yan, kasi hindi nagkatupi-tupi yung kanyang filter. Maganda yung pagkalagay yung huli natin change oil. Pero siyempre mga boss, pupunasan muna natin. Siyempre pagkatapos mga boss, pag nag-replace kayo ng ng filter, silipin nyo kung yung spring nya na hindi na nalaglag, kasi may spring yan sa gitna. Kasi pag yung nalaglag yung kanyang spring sa gitna niyan mga boss, hindi maganda ang ikot ng filter nya. Ayan, malinis na. So ayan mga boss, ganito lang paglagay ng filter. Sinik na natin yung kanyang spring sa loob. Okay naman, hindi naman siya nalaglag, nasa gitna. Ayan, ganyan lang natin. Tapos yung dalawang butas niya, lagi yan dito nakaharap. Ayan. Dito yan lagi yung butas niya dito. Ito. Ayan, laging dito nakaharap yan. Ayan, ilalagay na natin. Ayun. So ayan mga kamotor, nalagay na natin ang kanyang oil filter. So isusunod naman natin ngayon mga kamotor yung yung kanyang o-ring. So ayan, dito kung napapansin yung mga kamotor, yan may tagas na So yan, ang papalitan lang natin dyan is yung kanyang o-ring dito. So ayan, nakabili na tayo. Yun naman yung papalitan natin. So ayan mga kamotor, gamit lang tayo ng wrench na 8 lang, 8 yan kasi dito mga kamotor, yan 8. So ayan mga kamotor, nabaklas na natin, natanggal na natin yung tornilyo. Yan yung kanyang loob. Yan, ito yung kanyang loob. So ayan, papansin nyo mayroon siyang mga gasket maker. Yan, sungkitin lang natin ng matulis yan. Yan, meron tayong gunting dito. Yan, sungkitin lang natin yan dito sa gilid. Yan, tanggal na. Yan, kung mapapansin nyo yan mga boss,
medyo ganyan siya kasi nagtatagas na kasi ito dati. Siyempre gusto nating makatipid, ginagawa ko muna, nilagyan ko ng pansamantalang gasket maker. Kasi nagamit ko rin ng mga 1 month mga boss sa gasket maker kasi nagtatagas. So ngayon wala na, hindi na talaga kaya, malutong na. Linisin lang natin yung mga boss, yung mga may tira-tirang gasket maker. Pangit po kasi tingnan yung ating makina, pangit tingnan mga boss kung may tagas yung ating engine. Kasi pag napunta sa sink nya tumitigas, dumi tingnan. Ganyan lang po yung pag-aalaga ng ating engine mga boss. Kailangan pag nakita na tayo ng konting problema, ayusin na agad natin para hindi siya lumala. Yan mga boss, kailangan nating punasan din yun. Yan mga boss, pag maalaga tayo sa ating engine mga boss, ay bibigyan din tayo ng magandang kita. Ngayon pag hindi naman natin alagaan, siyempre mga boss, pag kayong halimbawa napansin na natin na may sira at hindi natin nare-replacean kaagad ng panibago, siyempre kung may sakay na tayo na pasahero, wala, hindi natin mahatid yung pasahero, hindi tayo mababayaran ng maayos kasi hindi natin nahatid ng maayos yung ating pasahero. So kaya ngayon kasi mga boss, coding ko mga boss, check natin yung ating engine para pag may pasahero tayo hindi tayo maabala. Ganun lang yan mga boss. So ayan mga boss, yan, nalinis na natin. Yan na siya. I-replace na natin yung kanyang bag. So ayan mga boss, yan, ganyan lang. Ito na yung kanyang bago. Yan, dito lang natin yan i-shot mga boss. Yan, dyan lang siya. Ayan. Yun. Ayos, malambot. Balik na natin mga boss. Yun. So yan mga boss, ganyan lang kasimple. Kung magpalit tayo ng ating o-ring dito sa bandang timing shield, kung nagtatagas na, kasi kalimitan mga boss, dyan lang talaga yung mga tumatagas. Pero ito mga boss, tips ko lang sa inyo mga boss.
pag nakakita kayo nito ng bawa mga dumi-dumi dito sa makina nyo mga boss, may napapansin kasi ako mga boss, yung iba ginagamitan ng gasolina. So ngayon mga boss, huwag nyong gamitan ng gasolina to. Yung payo ko lang sa inyo mga boss. Siyempre sa akin naman, hindi naman ako experience ko lang naman mga boss, kasi matagal na rin ako nito sa pagmumotor, magbabiyahe ng tricycle. Pag ginagamitan kasi natin ng gasolina yan mga boss, mabilis lang bumigay yung kanyang mga o-ring, matapang kasi yung gasolina mga boss. So ngayon kung gusto niyo maglinis ng makina mga boss, yung mga dito singit-singit na leak na hindi natatanggal, gusto niyo tanggalin, yung ano mga boss, yung diesel yan, magandang ilinis yun mga boss, kaysa sa gasolina. Sobrang tapang gasolina, sisira agad yung inyong mga oil seal. So ayan mga boss, tama-tama lang yung higpit natin. Ayan, ganun lang kadali mga boss. Tapos siyempre mga boss, ayan mga papansin mga boss, yan wala na siyang tulo. Ayan yung ating langis. Ayan, langis ngayon babalik na natin, siguraduhin natin na balik na yung ating drain plug sa ilalim mga boss. Ayan. Bago natin salinan ng langis, kasi minsan mga boss, nangyari na rin ako niyan mga boss, nagsalin ako ng langis, ayun, nagbaha sa ilalim, nangyari na rin sa akin. Ayan lang mga boss, okay na pagsali natin ng langis nan, yan na. Ang langis lang naman natin dyan, ang nilalagay ko lang talaga dyan mga boss sa langis, ano lang yan, 1 litro at 2 tuti na yung maliit na tuti, yun lang yung capacity ko niyan. Tapos pag nag-check ako, saka na lang ako nagdadagdag. So yan mga boss, maraming salamat, sana may matutunan kayo sa aming videos. Yan, thank you sa lahat mga boss.